So last time po, napag-usapan natin yung tungkol kay Abel at kay Cain. So puwede ko bang tanungin sino yung panganay na anak ni Aba at Eva? Kung talagang, sinusubaybayan natin. Puwedeng mag-unmute o i-type natin. Sino ba yung panganay na anak? O si Cain sabi ni Sam. So yun, very good dahil diyan may star ka. So si Cain at ang sumunod na kapatid ay si Abel. So alam naman natin na ang anak ni Adan and Eve ay nawala. So si Abel ay pinatay ni Cain, and then si Cain ay pumunta sa parteng silangan ng Eden, yung tinatawag na Nod, at doon namuhay. But after noon is hindi na nabanggit yung pangalan ni Cain. Pagkatapos pinanganak si Seth. So sino ba si Seth? So ako po ay mag-share screen. Pwede pong pa-accept. Okay po. Eto po. Nakikita na po ba natin? Okay na po. Okay. So, eto si Seth. Sabi dito, si Seth po ay isa sa mga anak ni Adan and Eve nang matapos mawala ang kanyang mga anak. Sabi dito, Seth, the principle of godly continuation. So, God has guaranteed me another child in place of Abel. Since Cain killed him. So, sabi sa Genesis 4:25. So, makikita natin dito, God's plan does not stop just because someone falls or fade away. So, lahat ba tayo naniniwala na hindi titigil ang plano ng Panginoon? Kung meron mang bumagsak o nawala, hindi titigil ang plano ng Panginoon na ipagpatuloy ito sa atin. Pwede bang makita ang ating mga heart? Amen. So, dito natin pag-usapan ang buhay ni Seth. So, ito yung pangatlong anak ni Aba at Eva matapos mawala si Abel. So, pinanganak si Seth. So, the journey ahead, understand the identity and purpose of Seth. So, discover the historical context of his appointment. Unpack 5 timeless discipleship principle from his life. So, apply this principle to family, church, and ministry. So, sabi dito, if the Lord call us home today, is there someone prepared to continue the ministry? So, sa Tagalog, kung tayo ay kukunin ng Panginoon sa ah, bahay natin sa langit, meron kaya magpapatuloy ng ating ministry dito sa lupa? Ito ay pwede nating itanong sa ating mga sarili. And then, sabi dito, the man named appointed o itinalaga. Sabi sa biblical background, si Seth ay third son of Adam and Eve, born in the shadow of Abel's murder. Name translate to appointed, itinalaga, or granted, inilaan ng Panginoon. Direct ancestor of mula kay Noah, Abraham, David, and Jesus Christ. So, si Seth po ang nagpatuloy ng lahi. So, sa The Paradox, Scripture Anchor, Genesis, makita po natin sa Genesis 4:27, then for First Chronicles 1 verse 1, and then Luke 3 verse 38. Historical impact, si Seth ay namuhay ng tahimik, sabi sa scripture. Yet his impact on history of salvation in monumental. The word monumental, ibig sabihin po, napakalaki po ng impact o napakalaki o napakahalaga nung ginawa ni Seth na hanggang ngayon is malalaman natin yung pinagpatuloy ni Seth yung lahi. Kung hindi pinagpatuloy ni Seth yung lahi, wala tayong makikilalang Noah, wala tayong makikilalang Abraham, David, sa character sa Bible. Before Seth, sin invaded the world. Cain murdered Abel. Siyempre, the first family, sila Eva at Adan, was shattered by heartbreak. Ibig sabihin ng shattered, nadurog sa kalungkutan. Kung sa reality, kung tayo man ay makakaramdam ng kalungkutan o heartbreak sa ating mga puso, lalo na yung nangyari sa mag-asawa na walan ng anak,
Maaring all hope seem lost, mawawala, halos wala ng kapag-asa. But God appointed Seth. Biruin niyo yon na wala na tayong ibang alam na plano o susunod na hakbang. Hindi natin alam dahil sa mga nangyari sa atin. But parang si Seth na magbibigay ang Diyos ng panibagong pag-asa. Leadership insight. God never runs out of paid servants. Sabi dito, God's purpose is bigger than human failure. Amen ba? So, pwede ba makita yung heart natin? And Abel died, Cain nagrebelde, but God's missions continued. Sabi dito, with open eyes, Lord, what happened now? Ganito yung minsan sa buhay natin na experience natin kapag hindi natin alam, lagi natin tinatanong ang Panginoon, Lord, anong next at bakit? Pero ang Panginoon is mag-o-offer ng I am already preparing a set. Halimbawa, tayo man ay mga opportunity na wala, pero ang Panginoon ay nagpe-prepare ng magandang opportunity para sa atin. Principle number 1, God always provides a continuation. Sabi dito, sa Genesis 4:25, God has granted me another child in place of Abel. Dahil nga pinatay ni Cain si Abel. 'Di ba? Naniwala pa rin si Eva na magkakaroon sila ng anak. Pero in reality, the reality, God did not immediately erase the wound or the pain of past. So hindi agad-agad inalis ng Panginoon yung sakit o yung past na nangyari sa kanila. Ganun pa man, the provision, but the provide a new beginning and an anchor of hope. So nagbigay ang Panginoon ng pag-asa. Ito yung makikita natin, the unbroken chain of leadership. Hindi po naputol o hindi nasira yung lahi na mula kay Seth na nagpatuloy na merong mga kapalit. Kung malalaman natin kay Moises, kay Eli, Elijah at Paul. Si Moises, kung matatandaan natin, itinawid niyang Israelita papunta sa Promised Land. Nung nawala si Moises, ang pumalit ay si Joshua. And then si Eli and Samuel. Si Samuel ang humalili bilang propeta at hukom nung nawala naman si Eli. And then si Elijah, kung sino nakakilala kay Elijah, na nirapture ng Panginoon, kinuha ng Panginoon si Elijah. Then si Elisha ang pumalit at pinagpatuloy ang ginagawa ni Elijah. And then si Paul at Timothy. Si Paul ang nagme-mentor kay Timothy para maging leader ng simbahan at mag-share ng Word of God. So sabi dito, leadership principle. Great leaders do not just build followers. 'Di ba? Ang magaling na leaders ay hindi lang nagbi-build ng tagasunod. They build future leaders whenever God loses a servant. So sabi dito, he raised another. So mapapansin nyo, after Moises, syempre, ang buhay na tao ay limitado lang. So hindi natin alam kung hanggang kailan. After Moises, nung mawala si Moises, ang pumalit si Joshua. So ibig sabihin, nagpatuloy yung mga magpapatuloy sa totoong nakakakilala sa Panginoon hanggang nakarating sa kay Jesus Christ o sa ating Panginoong Jesus. And then, ask yourself, hard question, who is my Timothy sa buhay natin? Who am I intentionally discipling right now? When I'm gone, who will carry the work forward? God's kingdom is always one generation away from either revival or decline. So, ito po yung makikita natin sa principle number 2. Spiritual legacy is greater than early success. So, sabi nga dito, yung spiritual na pamana natin ay mas mahalaga kaysa makamundong katagumpayan. So, dito natin makikita yung line. Then Adam and Eve,
Nandito nakalagay yung line ni Cain at the line of Seth. Ito yung sa explanation na ito yung walang Diyos na si Cain at ito naman yung may Diyos. So makikita natin yung output kung ano nga ba kalalabasan ng may Diyos at sa wala. So ito po yung line na pinatunguhan ni Cain at ni Seth. Genesis presents a stark contrast between two families and two entirely different definition of success. Amen. So, ito po yung Cain descendants and then Seth descendants. Si Cain po nag-focus sa build civilization. Kung babasahin po natin yung chapter 4, si Cain ay nagtayo ng lungsod. But si Seth nag-focus ng build devotion. Ibig sabihin, patuloy pa rin yung pakikipag-communication niya sa Panginoon. And then yung outputs na ginawa ni Cain, cities, industry, music, and technology. Nagtayo ng lungsod at alam naman natin na si Cain ay isa sa mga magsasaka at sa mga salinlahi niya ay naging musikero. And then pagdating naman kay Seth, ang outputs niya is worship, faith, calling upon God. So ibig sabihin, si Seth ay nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon at ang kanyang tapat ng pananampalataya, calling upon God. So, the danger, success is not entirely wrong. 'Di ba? Hindi naman talaga hindi naman masama ang guminhawa ang buhay, but without God, so yung kanina, it becomes utterly empty. So ibig sabihin, kahit na maginhawa ang buhay mo dito sa lupa, kung wala kang Diyos, ang pakiramdam natin ay utterly empty, kulang o simot o parang may kulang. But sabi dito, Kiset descendants naman, the value, a legacy anchor in eternity. Amen? Never sacrifice your spiritual legacy for temporary earthly achievement. Sabi dito, what will people remember when you are gone? So, ano ba? Ano bang gusto nyong matandaan ng tao kapag tayo nawala sa mundo? Salary? Ganito si magandang sahod sa online. Si maganda yung posisyon. Si sikat to, ano yung pangalan niya, kilalang kilala. But nakikita natin dito, your faith, ibig sabihin, mas lamang yung pananampalataya natin at pagiging tapat sa Panginoon. Kasi maraming tao na gusto ang popularity, gustong makilala. So ganito rin yung kiset. Malalaman natin na ginamit si Seth, hindi nagpakita ng katulad nila Moises, nagpakita ng miracle, nagsulat o gumawa ng army para makilala si Seth. The greatest inheritance you can leave your children is not wealth, but a genuine walk with God. So sabi dito, 'di ba? Ang mahalaga na iiwanan natin sa pamilya natin. The greatest inheritance you can leave your children is not wealth. So hindi mas maganda na hindi natin iwan sa ating mga pamilya yung kahalagahan ng pera o kayamanan natin. But yung maiiwan natin sa pamilya natin ay yung tapat na naglilingkod kasama ang Panginoon. Amen po ba? So sabi sa principle number 3, revival begins when people seek God. At that time, people began to call on the name of the Lord. Genesis 4 verse 26. Sabi sa historical note, this is standard as one of the earliest record instances of public collective worship in biblical history. So ibig sabihin po, ito po yung kaunahang itinala sa Biblia na nagtipon-tipon yung mga tao para lang sumamba sa ating Panginoon. So nagtipon-tipon sila. So hindi lang ito prayer, kumbaga sila po ay nag-ipon-ipon para mag-worship sa Panginoon. Ito po, calling upon the Lord. So ito yung ginagawa ni Seth. 'Di ba? Worship, prayer, dependence, humility, relationship. Pero sabi dito, this is not merely Sunday attendance. It's daily, relentless lifestyle. So ang worship po pala ay hindi lang ito ginagawa, hindi rin sa loob ng simbahan. So ang worship is lifestyle.
o yung ginagawa natin araw-araw. Katulad po ng act of worship, 'di ba? Ito yung pagtulong sa kapwa, pag-response, at ang paggalang sa nakakatanda at paggalang sa mga magulang natin. Ito po ay tinatawag na act of worship. Prayer. So hindi naman po pwede na sa church lang tayo manalangin. Sa church lang, tuwing linggo lang natin kakausapin ng Panginoon, 'di ba? Humility yung kababaang loob natin sa mga nakakasama natin, maging mapagkumbaba. Then relationship natin sa Panginoon, 'di ba? Sabi dito, this is not merely Sunday lang, hindi to attendance. Sabi dito, the genesis of genuine revival. Revival does not start with better technology, 'di ba? It, it does not start with louder music. It's begin exclusively with people genuinely seeking God. Do we prioritize our meetings over our prayers? So ito po yung yung pananaw nila tungkol kay Seth. Sabi dito, God honors quiet faithfulness. Pinaparangalan ng Panginoon ang ang taong tahimik na naglilingkod at may katapatan. Sabi nila dito sa mga Ekis kay Seth. Si Seth po kasi perform breathtaking miracles. Yung sabi ko nga kanina, si Seth po hindi po kagaya nila Moises na nagpakita ng miracles, na naghati ng dagat. At sabi rin dito, authored book of script, walang sinulat sa Bible na libro si Seth. Sa pangatlo naman, commanded vast army, hindi siya namuno sa mga hindi siya namuno ng mga kawal. Sa pangapat, achieve widespread fame. Hindi kilala si Seth. Hindi katulad nila David, nila Noah, Jonah. Akala ko nga dati si Seth parang same lang ni Jonah na inutusan at kinain ng isda. Pero hindi, ang buhay ni Seth ay tahimik. So sa check, ang trabaho ni Seth ay preserve the messianic line of Jesus Christ. The Bible never records Seth doing the spectacular, yet God used him to for the essential. So ginamit si Seth bilang mahalagang tao para ipagpatuloy ang lahi ng mga mananampalataya. Sa two different standard, the word standard, sabi dito, the question, how successful you are. But sa heaven standard, how faithful you are. Then the desire, we demand the platform. Then dito naman, the desire, God demands perseverance. So pagtitiis, ang kailangan ng Panginoon is pagtitiis hanggang dulo. Faithfulness is infinitely greater than pain. Ang katapatan sa Panginoon ay mas mahalaga kaysa kasikatan natin dito sa mundo. Sabi dito, continue serving even without the applause o hindi ka man mapalakpakan, even without the recognition, even without the digital likes. So, kung ikaw man ay isa sa mga leaders o isa ka sa mananampalataya na hindi man nakikita ng tao kung ano yung ginagawa mo, ang Panginoon ay nakatingin because God sees. Even without the recognition, hindi ka man hindi ka man makita ng iba na ikaw ay nagwawalis o ikaw man ay nag-aayos ng upuan sa loob ng church. Hindi ka man ma-recognize. Hindi ka makita ng ibang tao. Because God sees. Nakikita ka ng Panginoon. Even without the digital likes. So lahat tayo nagsishare ng Word of God sa Facebook, online. Hindi man ma-like ng ibang tao na kaibigan natin, but ang Panginoon ay nakikita to kung anong ginagawa natin. Ang Panginoon ang pumapalakpak sa atin, 'di ba? Mas maganda na mag-perform tayo sa Panginoon, hindi sa tao. Heaven rewards what the words often overlook. Ito, principle number 5. Your life should continue God's story mula kay Seth hanggang kay Jesus. Luke explicitly includes Seth in the genealogy of the Jesus Christ.
Thousands of years later, Seth's faithfulness was still speaking. Di ba hanggang ngayon, na naririnig natin yung katapatan ni Seth at yung mga taong nagpatuloy ng paglilingkod sa Panginoon. Our lives are exactly the same, or obedience today determines the spiritual realities of tomorrow. Ito yung blueprint of ano ba to? Hindi ko makita. Blueprint of a modern day Seth. So God's unbroken story. So hindi nasira yung salinlahi ni Seth o yung kwento ni Seth hanggang sa kay Jesus Christ. Number one is biblical truth, yung katotohanan sa Biblia. Yung family disciples. Number two is authentic worship, yung kahalagahan ng pag-worship o pagsamba sa Panginoon. Healthy leadership. And then 5, God's mission. A good beginning is not enough. So, sabi nga dito, hindi sapat na maganda ang simula, but a faithful finish is what matters. So, ang mahalaga is kung paano natin natapos. And then, sabi dito, the continuation checkpoint. Number 1, what specific ministry or people has God entrusted to you? Number 2, who is your Seth or Joshua? Identify them by name. So, pwede niyong sagutin to sa sarili natin. Number 3, who are you actively and intentionally discipling today? So, how will the next generation remember you? Leadership. Leadership is proven not by what you build, but by what continues after you. Ito po, and the last, ito po yung kanina, the 5 timeless lesson. Yung number 1 po kanina, God provides continuation. Nag-provide ang Panginoon at nagbigay ng pag-asa. Spiritual legacy, yung ipapamana, katulad ni Seth. 'Di ba? Pinagpatuloy niya para sa mga next generation is mapagpatuloy, no? The revival requires seeking God. Number 4, God honors quiet faithfulness. 'Di ba? Ito maganda 'to no? So, pinaparangalan ng Panginoon ng mga tahimik na tapat na hindi na kailangan i-public pa. So, Panginoon na magbibigay ng pagpapala sa atin. Then continue God's story, 'di ba? Then the final exhortation, many desire fame, many desire influence, but very few desire faithfulness. True success is not measured by how many people know your name, but by the how many continuous God works because of your life. So, at that time, people began to call on the name of the Lord. 'Di ba? So, napakahalaga na yung katapatan natin sa Panginoon na maipasa natin sa ating pamilya o sa ating mga anak. 'Di ba? Kapag tayo nawala, anong sabi kanina? Anong gusto mo? O ano yung gusto mong marinig kapag alam kong patay ka na, hindi mo marinig. Pero kapag ikaw nawala, ano bang maiiwan mo sa iyong pamilya? Na ito si Daddy, naglingkod to, naging tapat to sa Panginoon. Kaya gagayahin ko hanggang sa ako ay magkaapo. 'Di ba? So, yun ang napakagandang iwan na lesson para sa ating pamilya. So, ito po yung huling exhortation today. At salamat po sa Panginoon at I pray na may natutunan tayo sa buhay ni Seth na kahit hindi siya kagaya nila Noah, nila Moises na nagpakita ng mga miracles, si Seth ay ginamit at isa siya sa importanteng tao para ipagpatuloy ang lahi ng mga mananampalataya. Yun, maraming salamat po. Glory to God po.